Mga good news at news. bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Magandang tanghali tuloy, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Maaga ka sigurong pumasok. Ang dami No. nating ganaps today. Oo, kaya feeling mo tanghali pa rin. Oo nga. Ayan, good afternoon. Maan Macapagal po. Kumusta kayo mga ka-ATM? Matraffic pa rin ba? Hindi ang aga Okay ko na. kanina kasi ang daming mga nag-shoot ang mga with due respect host. Tapos meron din tayong inattendan na parang mini seminar. Tapos ang daming nangyari kasi nga si Carlo Flores ay isang child star, Maan. If after 25 years, nagkita sila ni Tita Winnie Cordero, magkasama kasi sila sa Sineskwela. Oo, mga host yan. Ah. Mga batang host noon. Oo, na hindi daw sila lumaki, tumanda. Yan din naman ang pakiramdam nating lahat. Huwag mo raw, isipin ang iyong edad. Ay, nako. Pero ang dami pa rin nga nangyayari. Ano, kamusta? Kamusta na ba yung EDSA ngayon? Marami na bang nakakadaan? Kamusta na yung sitwasyon sa EDSA? Ano ba pinakahuling situationer? Ilan pa ba yung doon? Yung nagsasagawa ng kilos protesta? Rally? Pero kasi yung permit nila doon lang sa kahabaan ng White Plains Avenue, hanggang Temple Drive. Hanggang alas 8 ng gabi, mamaya yata yung binigay na permit. No? So inaabangan din ng mga otoridad kung sila'y susunod doon sa panuntunan, no, sa permit na ibinigay. Bakalas-kalas na yan kapag sapit ng alas 8 ng gabi. Oo. Tsaka ang binabanggit kanina ni Elmo Santiago ng DPOS ng Quezon City, under observation pa kung pagbibigyan kasi nga ang hinihiling ng INC ay hanggang weekend. So tama, isang linggo din na halos. No? Yung plano. Parang yun yung lumalabas sa impormasyon kahapon parang 5 days to 6 days ang kanilang gagawing pagkilos o aktibidad. Pero yun nga, pinag-iisipan. Tanong natin mamaya yan kay MMDA General Manager, Nick dating Torre, Police General Nicolas Torre III. Kasama po yan sa magiging guest natin ngayong hapon. Pwede naman siguro. Balik na lang after kasi may samba bukas So baka pwedeng bumalik na lang after. O kaya pwede naman bumalik everyday, di ba? Pero yung magpalipas na magdamag doon, baka yun yung medyo may pangamba ang mga otoridad na baka may mangyari kung doon sila matutulog. So mas siguro mas mainam. Nabalik na lang. Pwede naman balik-balik everyday. At saka umuulan-ulan ngayon May bagyo tayo, Henry. Pero may weather condition pa rin umiiral, di ba? Ang habagat. Oo, kasi palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility kung di ngayong gabi, mamayang madaling araw. Oo, mabilis lang.
Oo, dumaan lang Dumalaw siya. lang. Hindi kasi LPA siya muna. Ayaw pa niyang Correct. mag-transform into Henry agad-agad eh. Pero today, Palabas na siya. bagyo, Oo. oo. Pero yun nga, pwede pa rin niyang pag-ibayuhin, humatak ng habagat. So may mga isolated rain showers pa rin sa mga ibang parte ng ating bansa. yes. At saka yung ulan-init, init-ulan. Naku, baka magkasakit po kayo. Mas importante po yung ating mga kalusugan. So, handa-handa lang tayo. No? Prepare lang tayo at palakasin yung ating mga katawan. Yung paghahayag naman ng ating mga saloobin, pwede naman din natin siya idaan sa ibang paraan, di ba? Nang wala tayong napeperwisyong ibang tao at hindi rin tayo nagiging cause ng disturbance yung seguridad ng ating mga kapaligiran. Sana naman yung mga na-late kahapon, pagbigyan, no? O, yung iba siguro baka hindi nakapasok. Yung iba hindi raw nakabiyahe. Oo. Sana yung makabawi-bawi ngayong araw. Well, anyway, andyan na yan, nangyari na yan, lesson learned na lang para sa ating lahat, ano. Siyempre, magbigay din naman tayo ng respeto doon sa mga kababayan natin na naghahayag ng kanilang mga saloobin. Pero yun nga, sana po, next time, wala na tayong maabalang iba. Kasi syempre, yung karapatan at kalayaan din natin, nagtatapos kapag may naapakan na tayo o may naapektuhan ng ibang mga kababayan natin. Tsaka may ibang ayaw ginugulat. Ayaw na susorpresa. Kasi syempre, di ba, lalo kung may mga control freak. Kasi kung alam ko lang yan, di ba? Sabi nung iba ay maaga sana akong pumasok, maaga akong gumising. Alam mo yon, nakapag-detour ako, nakapag-reroute ako. So, di ba? At least merong abiso, di ba? Ang sabi nga ng may nabasa ko kanina, parang nasita kasi ang kanyang soundbite ay alam niyo naman na maraming tao sa EDSA. Ba't pinagsiksikan niyo pa yung sarili niyo sa EDSA? May mga ganun no? Minsan, ayaw na sa'yo, pero pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo. Ay. Oo, ano ba yan? Experience, man? Based on experience? Alam mo sa ako natutunan yan sa elevator. Kasi minsan, nagsasara na't lahat. tsaka hindi ka nakasya doon sa elevator, di ba? Sa ano lang MRT, LRT, di ba? Minsan umahabol ka ng siksik. Oo. Pag hindi ka nakasya, huwag mo nang pagsiksikan yung sarili mo. Hanap ka doon sa susunod na tren, susunod na elevator. Oo, malay mo, tanggapin ka, papasukin ka niya. At kasyang-kasya ka doon. Sa kanyang ng puso. buong buo. Ay, tanggap ka niya. O, di ba? Ano ba? Ano mo may nag-uusapan natin? Yun nga. So, Parang may, may hugot ka Uy, hindi Hindi So, may sarili akong elevator. Ay, taray. Ikaw na. Okay. Oy, sino bang ating mga bisita today? Oo, sige. Maya-maya makakausap natin ang tagapagsalita ni dating Leyte Representative ni dating Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Pag-uusapan natin yung issue pa rin ng flood control. Kasi nga nababanggit na naman yung kanya mga pangalan at marami na namang gumagawa ng kanilang mga alam mo na konklusyon. Mabuting kausapin natin yung tagapagsalita ng dating Speaker. At syempre, may makakausap din tayo, itong Tweety Birds. Ito yung magandang makausap mamaya. Ano bang latest mula sa Tweety Birds ni Attorney Jess Falsis? Syempre, makikibalita na rin tayo kung ano yung mga sinasabi ng kanya mga Tweety Birds. At syempre, mamaya-maya ay makakausap din natin ang General Manager ng MMDA. Syempre, pag-uusapan pa rin natin itong sinasagawang rally sa EDSA. Ito, ready na, ready na sa Zoom si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Magandang hapon po, Sandro at Maan. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating ngayong hapon. Attorney Ade, syempre, nitong mga nakalipas na araw, muling nababanggit ang pangalan ni dating Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ano pong take nyo? Kasi mabalikan lang natin dahil mismong si Ombudsman Remulla at ang Assistant Ombudsman na si Clavano, nagsabi dun sa no mastermind. Ano po ba yung take nyo dito?
Kailan ba Well, sinabi yun? Opo, nababahala po kami ng lubos na nababanggit ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez kasi napakalayo po niya sa proseso, sa pag-aproba ng budget sa public works, at sa paglaan ng mga proyekto sa kung saan lugar. Ang proyekto po ng flood control, for example, mula sa pag-propose, pag-isip, pag-release ng pera hanggang sa pag-implement nito, wala po sa prosesong iyan si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya kami po nagtataka kung bakit almost a year after po na sumabog ang problema ito at nagkaroon ng investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure ay ngayon lang naisip na parang babalikan, supposedly, ang imagine or kung ano mang naiisip na papel o role ni dating Speaker Romualdez dito sa flood control. Tinanggap nga ng Ombudsman, Attorney Ade, yung offer ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na maging state witness. At ang sinasabi ay posibleng siya daw ang magdiin sa mga matataas na opisyal sa maanumalyang flood control projects. Anong tingin niyo dito, Attorney Ade? Ayan po ay, sabi ko nga, lubhang nakakabahala. That's very alarming because even way before these events today or yesterday or the other day, kung may nagkaroon ng ganung deklarasyon, ay hindi po nababanggit si Congressman Martin Romualdez ni dating Secretary Bonoan. Even sa submissions niya sa ICI, wala pong banggit na papel na ginampanan si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control issue, right? And then all of a sudden, na parang kilabagay walang kaso, walang ebidensya at walang patunay sa kanyang supposed role dito sa flood control project, ay andito nababanggit na yung kanyang pangalan. Pero sa nababanggit nga po natin, ang ating pinapaliwanag, ang buong proseso po ay almost confined to the executive department po. Ang proseso ay nagsimula sa DPWH sa pag-propose ng mga proyekto, pumunta, I'm sure, sa Palasyo to approve the National Expenditure Program. At yung bidding po, ang proseso po nito, ang pag-imbitar ng mga kontraktor para lumahok sa mga proyektong ito, wala pong papel na kahit anuman si dating Speaker Romualdez. In fact, I can say, as a matter of fact, na talagang walang ugnayan si dating Speaker kay former Secretary Bonoan, whether personally, indirectly, or directly, wala po silang ugnayan. Kaya kami po ay hindi lang nagtataka, kung hindi lubos na nababahala na his name is being dragged into this mess na he has no role in it whatsoever. Kung halimbawa magtuturo si dating DPWH Secretary Bonoan, anong tingin niyo doon sa credibility in the sense that sa kanyang pamumuno, nangyari itong malawakang anomalya. So, ibig bang sabihin ay least guilty siya, gayong siya yung namumuno sa kagawaran ng mga panahong yon. Opo, kaya nga po, binanggit ko kanina na parang nakapagtataka, nakakabahala na isang taon na ang naglipas at ngayon ang niya babanggitin for the first time, Para lang sabihin at ma-discharge siya, mabibigyan siya ng immunity, hindi na siya makukulong dahil sasabihin lang niya ang magic words na Martin Romualdez. Hindi po magandang pangitain po iyan, especially since even current Senator Ping Lacson has said na at least 1 billion pesos ang as mentioned by former Undersecretary Bernardo ang napunta at dapat i-restitute, isauli ni former Secretary Bonoan sa kaban ng bayan. So, as far as that one goes, medyo, at least siguro maintindihan natin mga kababayan na parang ang nangyayari dito ay nilalagyan ang puwang ng ebidensya, napakalaking puwang ng ebidensya sa pamamagitan ng testimony ng isang taong sobrang lalim ang partisipasyon sa flood control anomalies. Ay matatandaan ko, 'di ba, Attorney Ade, partner, siya yung nag-submit ng yung mali-maling datos. 'Di ba? Doon sa sumbong mo sa Pangulo. Yung GPS. Oo. Kaya 'di ba nagkalito-lito, daan-daan yung okay naman pala. So inakala na parang maanomalya din 'yun. 'Di ba, Attorney Ade?
Opo, opo. So, ika nga, ang requirement sa pagiging state witness, napakarami po at napaka-stricto po niyan. At mukhang ang nilalabas na ebidensya ngayon ay mula sa isang, I'm sorry to say, a very polluted and biased source. No? Mahirap na maging, siguro, ang maging ipresenta ng prosecution dito, with all due respect to the Ombudsman, ay mansyado na po ang anyang pangalan dahil sa naipakita at maraming pag-aamin po kahit sa mga tagaloob ng DPWH, as mentioned, testify na nga po under oath, no? Ang mga undersecretary or assistant secretary or directors involved tungkol sa kanyang partisipasyon. So medyo, as I said, nakakabahala po yan at dahil lang supposedly sasabihin niyang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez ngayon, all of a sudden, ay mawawala na siya ng sala dahil hindi na siya prosecute to the fullest extent of the law for his, may I say, major participation in the flood control issues and the flood control anomalies. Attorney Ade, yung ibang gusto maging testigo, di ba, para patunayan yung sincerity nila, ay nagbabalik ng pera, restitution, no, ng mga nakuhang pera. Hindi ko lang alam, nagawa na rin ba ito? Kung meron man, kung siya man ay diniman sa kanya yon. Hindi po tayo privy, no, sa nagiging usapan nila with the Office of the Ombudsman, no? But of course, that is one of the requirements. But it just underscores po the fact na talagang hindi siya least guilty dito, no? His participation was direct and repeated for several times when he was secretary for several years in the DPWH. Kaya nga po parang ang pakiramdam namin dito ay dahil sa talagang walang ebidensya po laban kay dating Speaker Martin Romualdez, ngayon ay lumalabas itong mga supposedly planned testimony of the former secretary and of course protected by immunity all of a sudden dahil nga siya ay madi-discharge as a state witness as applied for by the Office of the Ombudsman. At saka, Attorney Ade, yung babalikan ko yung proseso ng pagbalangkas ng budget. Kasi yung pagsisimula ng budget nanggagaling sa ehekutibo. At ito ay nagmumula doon sa mga rekomendasyon ng bawat mga cabinet secretaries. So kung merong may direktang may ugnayan o humawak doon sa paggawa ng budget, ito yung mga cabinet secretaries. At ito na nga yung pinanggagalingan ni dating DPWH Secretary Bonoan dahil siya yung nagsumite ng mga proyektong dapat pondohan. At yung pagpasok ng Kamara at ng Senado, kumbaga ito yung pang checks and balance nga lang, chine-check at tinitignan nila kung tama ba yung mga proyektong binibigyan ng prioridad ng mga gabinete, di ba? So kung merong humawak doon, ito yung si Secretary Bonoan. Tama po kayo dyan. Kaya ang buong proseso pong iyan, no, mula sa pag-iisip ng project, pag-prioritize ng project, pag-presentar sa Malacanang o sa Executive Department itong mga projects na ito, at pag-release ng pondo, or before that, ang pag-bidding at pag-imbitar ng mga kontraktor, lahat po yan ay strictly limited or strictly undertaken po by the Executive Department. Si dating Speaker Romualdez po ay hindi engineer, siya po ay abogado. So lahat ng mga proyektong ito ay dumaan, no, sa expertise, specialized knowledge po ng DPWH. So lumalabas din po na yung may nagfi-frame kasi na parang ito'y orchestrated, ito'y may nag-mastermind, may kumumpas para mangyari ito. So hindi, kumbaga parang hindi siya completely totoo kasi patse-patse yung nangyari, yung na-discover. Attorney Ade, tama po ba? Opo, paano magiging, kasi ang parang implication na nilalabas ngayon is that ang mastermind nito, lahat ay si dating Speaker Martin Romualdez. Paano po mangyayari yan?
kung hindi naman po nasa control niya, no? Ang number one, yung ang mga secretaries, no? The undersecretaries, no? And including the assistant secretaries, regional directors, district engineers po na involved dito sa sinasabing flood control anomalies. So para imagine natin or para isipin natin na ang dating speaker ay para bagang may lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya para po kontrolin yung galaw, kilos, araw-araw na gawain itong mga engineers na ito ay sobrang labo po naman ng ganung klaseng teorya po kung yun ang ating paniniwalaan. Kung ano't ano man ay uungkatin muli, no, itong investigasyon sa maanumalyang flood control projects, handa naman po si later Representative Martin Romualdez, dating speaker, na patunayan yung sinasabing umano'y irregularidad na kumbaga magbibigay siya ng mga papeles, mga katibayan na walang irregularidad. Attorney Ade. Simulat sa pool po, si dating Speaker Romualdez ay hindi po tumakas sa kanyang sinasabing pananagutan. Mula pa nang mag-imbestigar po ang ICI, naghanda na po, nag-submit siya, no? Sa ICI, pumunta siya doon, nanumpa siya, under oath, sinabi niya po lahat ito, na wala siyang kinalaman sa flood control anomalies. At sa mga proceedings na yun, sa ombudsman, possibly sa Bigan Bayan, sana naman hindi umabot doon dahil wala naman talaga katibayan, no? Puro kwentong mga iniisip na lang ngayon na sa pagkatagal-tagal ng panahon, ang ebidensyang ipipresenta doon, no? Lahat po ito ay hindi tinatakasan ni dating Speaker Romualdez. In fact, handa po kami sa mga susunod na mga proceedings whether or not this is proceed actually to court cases. But as of this time, we can say confidently na talagang wala pong ebidensya na maipresenta. Kaya kung ano-ano na lang po ang reports, no? Tulad nitong belated statement supposedly from former Secretary Bonoan. Pero Attorney Ade, yung so saan nanggagaling yung pag-uugnay kung walang ebidensya na nagtuturo kay dating Speaker Romualdez? Saan nanggagaling yung pag-uugnay doon sa kanya dito nga sa issue na ito? I think ano na po puro po speculation, no? Hula-hula po kasi napakadali po kasing parang napaka-convenient, no, na sisihin si dating Speaker Romualdez because precisely it's common knowledge, no, na kamag-anak niya ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas ngayon, no? So parang it's a popular post to take, blame someone supposedly or they think is very close to the official family, no? Para lang magkaroon ng credibility or ang sinasabi nilang big fish, quote-unquote, ang dating speaker. Yun nga rin po, mismong ang may mga ahensya na rin po ng gobyerno na nagsasabi na yun nga, may posibleng makasuhan, kesyo-kesyo, ganito-ganyan. May nagbago po ba na hanggang ngayon handa pa rin ang dating speaker na harapin itong mga ipinupukol sa kanya? Wala pong attempt, wala pong kaisipan ang ating dating former speaker na tumakas po sa obligasyon o pananagutan, kung meron. Pero sa amin pong pagkakaalam, he has always maintained that there is no such anomalous transactions to back up yung allegations against him. Nakakalungkot nga po na humanong tayo sa ganitong pagkakataon na we will elicit supposed testimony, not from an innocent person, but from the most polluted source that you can possibly elicit them from. So siguro pang huli ko na lang pong tanong, ano pong take nila, lalo na po nitong mga nakalipas na araw may lumabas itong dismissal ng QCRTC doon sa civil case laban kay dating speaker at iba pang mga uugnay doon nga sa issue ng flood control. Na-dismiss po. Ano pong masasabi ng kampo po ninyo? Well, we welcome that development po, no?
In fact, it highlights the fact na talagang malaking puwang po ng ebidensya na kailangang i-supply from whatever source, no? Wala talagang ganong klaseng patunay, kaya nga may mga ganitong direction, no? Prosecution to get evidence from wherever they can get evidence. Pero kami po, we maintain that there is no such participation in the flood control anomalies on the part of the former speaker. Alright, sige po. Marami pong salamat, Attorney Ade. Maraming salamat din po at maraming salamat sa pagkakataon. Thank you. Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang lawyer po at tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. DZMM. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito, excited na ako dito. Tawagin na natin, makakasama natin via Zoom si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon, Sir Jandro, Mamaan. Andaya, bakit wala sa studio, Attorney Jess? Bakit via Zoom? Na-traffic siya. wala nang tao sa EDSA, wala nang traffic doon. Kasi kumonti na yung crowd. Tsaka sa lapit mo dito, Attorney Jess, pwede mong lakarin. So walang May iba pa tayong Zoom. Walang May iba kawala. may iba pa po tayong mga Zoom eh. At tsaka tama ba, Attorney Jess? Wala munang attorney? Dahil ba It's up to you. Other people can call me that. Ako naman po, in compliance with the Supreme Court ruling, I don't hold myself out as a lawyer in the meantime. But other people are free to say that. Yun naman ang sinabi ng isa kong co-host, si Attorney Jimmy Bondoc. DDS na yun siya pa nagsabi. Na pwede pa ring tawagin. Pero hindi mo naman kami kakatawanin sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Hindi ka rin naman magdi-dispense ng legal advice. Well, as I've clarified in my other interviews, we are suspended as a lawyer, but as a political science graduate, as a Juris Doctor graduate, and as a Filipino citizen, we're not suspended. At hindi rin nasususpindi yung karapatan mong magpahayag. Tsaka logical opinion lang naman po to, hindi naman kailangan lahat legal opinion eh. Ang goal nga po natin ay linawin ang mga bagay-bagay na maintindihan ng ating mga ordinaryong kababayan na walang oras at panahon na magbasa at makinig tulad natin. So, yun lang po ang ating binibigay dito, isang logical opinion. Mapunta na tayo dun sa mga Tweety Birds nyo, Attorney Jess. Ano bang naibubulong na mga Tweety Birds nyo kaugnay dyan sa INC rally at itong nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, syempre po, merong mga background or backdoor negotiations ongoing mula kahapon pa. So baka kaya din po kumonte ang crowd or number ngayong araw, no? Pero syempre may hanggang 8 p.m. pa yung permit today, no? Tingnan pa natin kung ninipis or lalaki yung crowd. Kasi kung matutuloy pa nila yan hanggang bukas or this week. Kasi ang original plan, sabi ng Tweety Bird ko, ay mag-rally buong week or buong linggo tulad nung ginawa nilang rally noong 2015. May rally na din po ang INC noon na isang buong linggo, no? Against DOJ Secretary Laila De Lima noong 2015. May mga kakasuhan yata ang INC ministers or ini-investigate. So isang buong linggo po sila nag-rally noon. Ang plano po this week ay ganun din po, isang buong linggo in case na magsampa talaga ng kaso ang ombudsman tomorrow, today, Thursday or Friday, para ready na daw sila anytime meron na silang crowd that they can mobilize in any way that they want. So how they mobilize or how they will use the crowd, we don't know yet, but the plan is to have a crowd ready to mobilize in case masampahan po talaga si Senator Marcoleta. Pero yun po ba talaga yung dahilan? Kasi may mga nababasa rin ako online na parang smoke screen o ito'y pagtatakip lang doon sa talagang gustong mangyari. May mga nabalitaan din po ba kayong ganyan?
Well, dual purpose naman po, no? Usually hitting two birds with one stone. On the surface, yung dahilan ay dahil kay Senator Marcoleta nga, selective justice or unfair daw. So naghahanap po sila ng trigger or catalyst para po magkaroon ng mas malaking crowd. Because we have to note, all this time, no, for the past 6 months, maybe to a year already, the anti-Marcos na DDS crowd, they've always been trying to create that critical mass. But so far, hindi nila nagagawa. So ngayon, dahil mayroong ang nakaambang di umano na kaso against Senator Marcoleta, yun yung inaasahan nilang magiging trigger or catalyst to really create a huge crowd. And the huge crowd, especially given the timing, no, July 6, magsa-start ang impeachment trial, that can also be an option for them or behind the scenes, yun yung rason talaga nila in trying to create that critical mass is to be able to either deter, scare the government, the senators, Congress. Eventually, of course, the end goal is to stop the impeachment trial because again, they think it's unfair. They think it's selective justice. But of course, madami na nagsabi, walang selective justice sa kaso ni Senator Marcoleta, wala ding selective justice sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang inaasahan ba nila ay kumbaga ay kukuha ito ng suporta? Hindi lang no sa INC, kundi sa labas din na iba pang simbahan pati ng publiko. Malabo na yung sa tingin ko naman sila self-aware naman ang mga anti-Marcos na DDS crowd na mahirapan na silang kunin ang Catholic Church tsaka ang civil society. Kasi nga yan yung ina-accuse nila sa mga quote-unquote pinklawan or sa Catholic Church na dati daw anti-Marcos, never again. Tapos ngayon, why not? Or kain suka. Even the church, ina-accuse nila ng ganyan, bakit hindi daw sumasama sa kanila. Hindi kasi nila nare-realize, so doon self-aware sila na hindi sasama ang civil society sa mobilizations nila. Ang hindi sila self-aware, siguro, ay kaya hindi sumasama itong mga grupo na to, kasi may credibility problem din ang INC, ang mga DDS na anti-Marcos, in terms of calling or rallying against corruption. First of all, malabo pa nga yung ebidensya against PBBM. Kailangan pa ng ibang witnesses to directly link it to him. So any rallies against the government, specifically to call for Marcos to resign, will not be viable given na ang Vice President ay si Sara Duterte, who herself is more credibly accused of corruption. So may credibility problem ang mga pro-Duterte supporters, kaya hindi sila lumalaki at hindi nila maaasahan ang support ng other groups maliban sa group nila, which they have shown hindi nila kaya mag-create ng critical mass. Pero ang tanong dyan, Attorney Jens, kamusta naman yung mga kababayan natin na naapektuhan kahapon? Siyempre, yung may mga nakamiss ng kanilang trabaho, kailangan nila ng lumiban kasi masyadong late na rin yung pagpasok nila. Sino naman yung mag-iisip ng kapakanan nila? Actually, dyan natin makikita yung kaibahan ng mga rallies ng White Ribbon Movement or nung Trillion Peso March. Kasi yung mga rallies ng, let's say, civil society groups at mga progressives, they take into account the welfare of others. Kaya never hinaharangan niyang EDSA. Ang ginagawa ng mga rallies noon, di ba? Kahit nung kasagsagan ng flood control, yung galit na galit ang tao, nakadalawa pang Trillion Peso March, ang ino-occupy lang yung White Plains na avenue. Hindi talaga intentionally gagalawin or pupuntahan yung EDSA. Kung medyo magkaroon ng traffic sa EDSA noon, dahil lang talagang sobrang daming tao ang pumunta. But we compare this to the INC rally, no? And we can see it's really an INC rally in terms of yung pagpaperwisyo sa ating mga kababayan, kahit ayaw nilang aminin, because yung mga bus nila, the buses owned by the INC sa New Era University, which is a university owned by the INC, intentionally talagang hinarang nila sa EDSA mismo, not just sa White Plains. Meron pang mga viral video, pati yung bus lane na medyo may barrier, di ba? Yung black and yellow na concrete barrier para sa bus lane. Gusto pa nilang isara din or barahin yung bus lane mismo para buong EDSA barado. I think there were also even attempts to obstruct the southbound, hindi lang yung northbound, kaya nagkapulis na din
sa southbound lane. So talagang may kaibahan dito sa intention tsaka sa damage na ginagawa sa ating mga kababayan plus the double standards. Kailangan kong i-call out yung double standards ng gobyerno kasi syempre sila nasa gobyerno kaya ingat na ingat sila sa pagko-call out at sa pag-handle dito sa rally ng INC. Talagang maximum tolerance, but if you compare that sa mga rally ng mga progressives, ng mga militante, no, na nare-red tag, talagang dinidemonize, for good or for bad, no, legitimate or not, mako-compare natin na wino-water cannon sila kapag surprise rally or lightning rally. I-disperse yan kagad. Walang niha-niho, walang hesitation on the part of the government, from the local to the national to the police to the MMDA, i-disperse nila yan. So may double standards talaga kasi kids glove treatment ang binibigay sa INC. Parang takot na takot magbigay ng statement from DILG Secretary John Vic Remulla to some of the department heads ng Quezon City like the head of the DPOS, yung Public Order and Safety. Ang MMDA matapang. They say they will tow, they will do everything. Pero of course, hirap din sila. Kasi nga nagre-resist daw yung mga rallyista doon and it will put them in danger. So, but you know, kung may political will naman talaga, kailangan maalis yan. I think si General Torre, may mga ilang bus or kotse na naalis dyan, so that's good. But in overall, no, or in general, may double standards pa din at iba ang treatment ng gobyerno dito sa INC rally versus sa rally ng ibang mga grupo na nagre-request ng permit ng maaga, ng maayos, na tinitake into account yung perwisyo sa ating mga kababayan. Yung nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6, ano pong take nyo? May mga bali-balita ba galing sa inyong mga Tweety Birds kung matutuloy to o hindi? O may susubok ulit para madiskaril ito? Well, tuloy na yan in terms of preparation, in terms of yung mga senator judge na robes, yung kanilang venue, yung quote-unquote magiging trial court or Senate trial na venue. Lahat yan, ayos na yan ni Senate President Win Gatchalian at mukhang handa naman na siya maging presiding officer. Ang sabi ng ating Tweety Bird ay they are reconsidering, talagang hindi na nila pinag-iisipan na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero because of the valid criticisms in terms of making him as the presiding officer. And wala namang nagbabawal sa batas. At actually, yun ang requirement ng Constitution na ang senador hindi naman kailangan maging abogado. So pwede na maging presiding officer ng impeachment trial which is not a purely legal proceeding, na dapat pwede ang isang layman or hindi abogado na maging presiding officer. Basta ikaw yung Senate President, yun naman yung nakasaad sa ligang batas by default. So I think handa dyan si Senator Win Gatchalian. In terms of trying to stop the impeachment, the minority will definitely try to raise questions of, let's say, mga prejudicial questions, mga kailangan daw munang pagbotohan or i-discuss bago magkaroon ng trial proper. Imagine, meron ng pre-trial, meron ng pre-trial order, handa na dapat mag-try, meaning meron ka ng i-hear ng mga witnesses, pero sigurado yan na may mga iilang senador from the minority who will try to say that they should discuss first the motion to dismiss or they should discuss first prejudicial questions like the opening of the BIR box before they can call any witness to testify and hear the evidence. But I think ang expectation natin, because the majority is still the majority, yung majority ni Senator Win Gatchalian, they will outvote and dismiss the concerns of the minority and proceed with the trial. So pwede pong meron siyang katabing abogado para magbigay ng payo sa kanya, say yung mga rules of court, rules of the Senate, ganyan. Lagi naman pong may abogado sa Senate, no? Yung Senate Secretary or yung mga staff doon, they always do staff work in terms of providing both legal and non-legal staff work. Pero yung mga pag-decide mismo sa mga motion, no, yung mga rules of the Senate Impeachment Court or yung supplementary rules of court kung kailangan, no, we have to recall si Senator Tito Soto when he was Senate President, he can
decide on all of these motions, Senate rules or impeachment rules, because he knows the rules by heart. Hindi siya kailangan maging abogado para masabi na ito yung tamang rule or ito yung tamang decision sa isang motion na i-raise ng isang senator judge. Hindi yun kailangan eh. But of course, there will be lawyers who will assist the senator judges there. At the end of the day, hindi abogado ang magdi-decide niyan. Ang magdi-decide ng any motion or question sa impeachment court ay majority ng impeachment court. So let's just say majority ng impeachment court ay hindi abogado. Lahat ng abogado nagsabi no, nandun sila sa minority. Lahat ng mga hindi abogado nandun sa yes, proceed with the motion. Mananalo pa din yung majority because again, the impeachment trial is not a purely legal proceeding. Actually, it is more of a constitutional, it is more of a political proceeding kasi nga nandun siya sa saligang batas which does not require senators to be lawyers. Partner, may tanong ka pa ba? Okay na. Attorney Jess. Thank you. Yan, partner, anong oras na? Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Anong oras na, partner? Ang oras, 19 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. Itong susunod na makakausap natin, natawa ako kasi may pinusyang picture. Magkamukha nga sila. Ay, oo. Si Diwata. Ay, sino ba nag-post? Siya mismo si Diwata. si GM. Oo. Makakausap natin sa linya ng telepono si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Magandang hapon po. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Hey, ang cool lang nung pag-post ng ng picture nyo. Tsaka aminado kayo, Si Diwata. GM, no? Narinig ko yung kantyaw nyo, may NCAP na kayo ngayon. Oy, pero wala akong sasakyan. May kaso na agad. Ay, pero Yun yung yung wala akong sasakyan, nagkakaso na agad ako. GM, yan ba ang Naka-NCAP. paraan nyo? Bibigyan nyo kami ng NCAP citation para magbisikleta kami? Oo nga. Maganda yun. Naku, Siyempre, alam mo- escorta namin kayo sa bike lane. Oo, nako gumigewang-gewang pa ako. Nung pandemic lang ako natutong mag-bike. Alam mo yon, General. That's nice. Oo, pero gumigewang kami pa. panoorin ka, ma'am, habang gumigewang-gewang sa Ay, EDSA. yun lang. Siguro, no? Takot nga ako eh. Di ko alam ko. Sabi muscle memory naman daw yun. Oo. Pero sana marunong pa ako. Oo. Tsaka makamusta nga pala namin na GM bago tayo bumunta doon sa pag-uusapan natin talaga. Yung kamusta yung mga shower pala sa yung pwedeng pagpapahingahan, pagpalitan ng mga damit ng mga bikers. Aba, andito na ang aming shower. Meron ng tuwalya at meron ng mga sabon at mga body wash. Ah, wow. Aba. So pupunta na lang talaga. Oo. Oo naman. Wala ba dyan May- yung 5 piso, wiwi, 10 pesos, Dumi. dumi. Ano ko pa sinabi mo? Baka may ganon. Binigyan nyo kami ng idea, ma'am. Sabi namin, idea mo. Maniningin kami. Oo. Balik tayo dun sa seryosong usapan, GM. Kamusta po yung EDSA ngayon? Nadadaanan na po ba? O mas magaan ba ngayon compared kahapon? Yes po, meron na tayong 3 lanes, both ways. Is okay naman. Especially, specifically dito sa harap ng EDSA PPM. Medyo puno na ng tao ito. Pero despite na puno na siya, wala naman, may barrier na kasi na naglilimit ng movement ng tao dito sa EDSA. Tama ba, General, yung kanilang permit ay hanggang alas 8 ng gabi? Pero may sinasabi naman na parang hanggang 5 days ba to? 6 days? O hanggang Biyernes?
we were informed na may application na bago, and we'll just wait for the advice of the local government of Quezon City kung ito nga ay aaprubahan or kung ano man ang further guidance moving forward. Pero ito ay ilalabas ba nila yung desisyon bago mag alas 8 mamaya, or kalas-kalas talaga alas 8 mamaya, dumating man o hindi yung desisyon? Let's play it by ear muna, no? Hindi natin hindi muna namin masabi talaga ng patapos itong paano ang ating pag-move forward dito. So abang-abang, pero as much as we can, talagang tutulong pa rin tayo dun sa pagsiguro na makakadaan yung mga kababayan natin dyan sa EDSA. Ako, ilan na yung personnel na inilagay nyo dyan? Marami po. At saka marami pong mga other units. Napakarami ng police, napakarami ng Coast Guard. May mga iba pang mga local government units na nandito sa area para mag-assist sa dahil ng trapiko. Slow moving, pero gumagalaw naman. May report ba na baka may mga nahihilo na dyan, di ba? Ang init din, tirik din yung araw kasi. Tapos minsan kukulimlim bigla, ambon. Nandyan po ang ating mga road emergency group. Andyan ang aming mga ambulansya, may mga medical tayo dyan na dispatch. At meron din naman ang mga organizers mismo. May mga dinispatch din sila ng mga ambulansya nila. Pero maayos naman, General. Wala namang pasaway so far. Kumbaga, sumusunod naman sa mga pakiusap natin. Opo. Wala naman sa ngayon. As compared sa yesterday na medyo wala masyadong coordination kahapon at kaya hindi masyadong nagkaka-communicate ang mga participants. Ito ba ay ikinabigla nyo o may na rin na tanggap na rin kayo impormasyon, sir? Well, may mga unverified kasi wala nga namang formal coordination, wala ring application ng permit kahapon. Kaya yun ang nangyari. Pero sa ngayon, it's a lot different. Pero wala namang bago, GM? Kasi baka, diba, sabi niyo dati tutulong kayo kapag may ibinabang bagong warrant. Wala bang bagong warrant? Yes, NCAP. beyond my salary grade or beyond the organization's the MMDA's mandate. Kaya hindi kami siguro ang pinakaunang bigyan if ever na meron mang ganyan. Oo, kasi partner, nung medyo may issue na may warrant, sabi ni GM ay handa kami kung pwedeng hulihin sa kalsada. Tama ba, GM? Paano ba yun? Naku, sir. Kayo ho, illegal parking ho yan. Swerving yun sa inyo, sir. Pero, sa atin naman, we are part of the government and we are always on hand to provide assistance kung ano man ang pwede namin ibigay. Kasi within the mandate ng agency. Halimbawa, may info sa inyo, sir. Hindi kayo kikilos. Halimbawa, verified. Pwede niyang lagyan ng... Hindi A1, A1. A1. Oo. Nasa kapitbahay mo lang pala, General. Opo, wala pa naman pong ganyan. Kaya medyo natin pinag-iisipan. Medyo mas pinagtuunan natin ang pansin ngayon ang pagsisiguro na ang itong event dito sa PPM ay ating ma-manage ng maayos. Oo. Yung sa July 6, meron ba kayong mga contingency plan? Halimbawa, may sumulpot uling ganito sa Monday na yan, sir. Meron ba tayong natatanggap na impormasyon? May mga interagency coordinations na tayong ginagawa. Kami naman, this is first and foremost, more than anything else, this is a security concern. At tayo ay nag-take cognizance sa ating mga security forces at sa mga law enforcement agencies natin. At kami nagpo-provide ng support kung ano man ang kailangan nila. Alright. So, abang-abang lang talaga tayo. At yung barrier po ba, GM, na ibalik na dun sa EDSA, dun sa mismong bus lane? O niluwagan pa rin para pwedeng magamit ng ibang sasakyan kung sakasakali? Niluwagan natin. Nakatatlong lane ang bus lane natin dito sa EDSA sa harap mismo ng PPM. So ngayon po pwede pa siyang gamitin ng mga pribadong sasakyan? Yes. Kung sakali, sir, na mamayang alas 8 ng gabi ay wala talagang desisyon na umalis. Na ibaba ang LGU, paano kung hindi pa po sila umaalis? We'll just
cross the bridge when we are there. At ang mga decision makers naman ay andyan naman on hand para Oo. magbigay ng panibagong directive kung ano man ang ating implement na mga regulasyones. Alright. Ayan. Sige po, marami pong salamat, Abangers. GM. Thank you. Maraming salamat din po, sir and ma'am. Yan po si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. O paano, susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?